Sa laylaw na puno ng mga lalaking uhaw sa kapangyarihan, binili niya ang dalaga sa halagang ₱2 lamang. Ngunit nang magsalita ang batang Apache, ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi para sa isang alipin, kundi para sa isang mandirigma na handang ipaglaban ang kanyang kalayaan kahit kamatayan pa ang kapalit. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa akin saan ka nanonood ng kwentong ito at naniniwala ka ba na ang pag-ibig ay kayang bumaliktad ng kapalaran? Iwan sa comments. Gusto kong malaman kung gaano kalayo umabot ang istoryang ito. New Mexico, Estados Unidos, 1867. Isang lupain na balot ng alikabok at dugo, kung saan ang mga batas ay isinusulat ng mga baril at ang hustisya ay nabibili ng ginto. Sa gitna ng mainit na hapon sa plaza ng Santa Fe, nagtipon-tipon ang mga lalaking may pera upang bilhin ang mga buhay na parabang kalakal sa merkado. Nakatayo sa platform na kahoy, ang mga kamay nakatali sa likod, si Ayanna ay tumingin ng diretso sa mga mata ng mga lalaking nagmamasid sa kanya. Hindi siya yumuko, hindi umiyak. Ang kanyang balat na kayumanggi ay puno ng alikabok. Ang mahaba niyang itim na buhok ay gulong-gulo, ngunit sa kanyang mga mata, ang mga matang kasing itim ng gabi ay may apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong pagkakagapos. ₱50, sumigaw ang isang matandang lalaking may malaking tiyan. "4 na po," sabi ng isa pa na tila bumibili lamang ng kabayo. Ang auctioneer, isang manipis na lalaking may mabahong hininga, ay ngumiti nang makitang tumataas ang presyo. Ngunit sa likod ng karamihan, sa anino ng isang puno, nakatayo si Nathaniel Cross. 3 taon na siyang nabubuhay sa hangganan, malayo sa Boston, kung saan lumaki siya sa pagitan ng mga libro at mga tuntunin ng sosyedad na hindi niya kailanman naunawaan. Mataas, may malalim na kulay abo na mga mata at may mukha na parang hindi ngumiti sa loob ng mahabang panahon. Pinagmasdan niya ang dalaga sa platform. May kakaiba sa kanya. Hindi ang takot na inaasahan niya, kundi galit, mainit, buhay, mapanganib. ₱2, bulalas niya ng walang pasubali. Ang buong plaza ay napatingin sa kanya. Ang auctioneer ay tumawa. ₱2 para sa Apache? Sinasabi mo bang hindi siya nagkakahalaga? Ngunit walang nag-angat pa ng presyo. Walang gustong makipagtalo sa lalaking may reputasyon na kasing delikado ng mga bundok na kanyang tinitirhan. Binuksan ng auctioneer ang mga tanikala. "Dali, kunin mo na ang iyong binili bago ka pa magsisi." Ngunit nang maglakad si Nathaniel palapit sa platform at tumayo na halos kasing taas niya, si Ayanna ay hindi gumalaw. Nagsalita siya sa wikang Apache, mabilis at matalim. Pagkatapos sa wikang Ingles na may matinding accent, sinabi niya ang mga salitang nagpatigil sa lahat. "Hindi ako ari-arian na pwedeng bilhin. Ako ay anak ng manggas, Coloradas. Ako ay mandirigma at kung dadalahin mo ako sa kahit saan, dadating ang gabi na hihimlay ka sa iyong dugo." Katahimikan. Kahit ang hangin ay parabang tumigil. Ang mga lalaki sa paligid ay humakbang paatras. Ang auctioneer ay namutla. Ngunit si Nathaniel, sa halip na magalit o matakot, ay nakatingin lamang sa kanya. Sa mga matang iyon, nakita ni Ayanna ang isang bagay na hindi niya inasahan, hindi paghamak, hindi pagmamataas. Respeto. Hinding-hindi kita ituturing na ari-arian, sabi niya sa mababang tinig na maririnig lamang niya. "Ngunit kailangan kong dalhin ka mula rito ngayon. Kung hindi, bibilin ka ng iba at hindi ko masusiguro kung ano ang gagawin nila sa iyo." Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mga matang puno ng pagnanasa ng ibang mga lalaki, ang mga kamay na hawak ang latigo at baril. Alam niya ang katotohanan sa mga salita niya, ngunit hindi pa rin siya nagsalita. Tumango lamang ng napakaliit, isang pagsang-ayon na nakabalot sa pagbabanta. Naglakad sila palabas ng plaza, si Nathaniel ay nauna, si Ayanna ay sumusunod ng ilang hakbang sa likod.
Hindi niya hinawakan ang braso nito, hindi niya tinrato na parang bilanggo. At dahil doon, kahit papaano, bumigat ang galit na nasa dibdib niya. Mas madaling magalit sa kaaway na gumagamit ng tanikala kaysa sa isa na nag-aalok ng respeto. Naglakad sila ng mahigit 1 oras sa init ng hapon hanggang sa dumating sila sa maliit na bahay na gawa sa adobe at kahoy sa gilid ng mababang bundok. Simpleng tirahan, walang kalakihan, ngunit malinis at organisado. Sa loob, may kama sa sulok, mesa at 2 silya at estante na puno ng mga libro. Dito ka matutulog, sabi niya tumuro sa kama. Ako ay sa sahig, may pagkain sa mesa, kumain ka. At bukas pag-usapan natin kung ano ang susunod. Bakit mo ako binili? Tanong niya. Ang boses ay malamig na parang yelo. Tumingin siya sa kanya nang matagal. Ang katahimikan ay umiral sa pagitan nila bago siya sumagot dahil natanaw ko ang pag-apoy sa mga mata mo. At alam kong kung may makakita ng ganung apoy at subukang patayin ito, ang mundo ay magiging mas madilim. Nang gabing iyon si Ayana ay hindi natulog. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa madilim na kalangitan na puno ng mga bituin. Naririnig niya ang malalim na paghinga ni Nathaniel mula sa sahig. Isa lamang ang kilos at maaari niyang sakalin ito habang natutulog. Maaari niyang takasan ang lugar na ito ngunit hindi siya gumalaw. Hindi dahil sa takot, dahil sa tiyak na bahagi ng kanyang isipan, ang bahaging ayaw niyang kilalanin. May kumakaluskos na tanong. Bakit hindi niya siya ginapos? Bakit binigyan niya siya ng kama? Bakit sa mga mata niya nakita niya ang sariling sakit na nakatago sa ilalim ng mga taon ng tigas? Lumipas ang 3 araw sa isang kakaibang katahimikan. Tuwing umaga, nagluluto si Nathaniel ng simpleng almusal, itlog, tinapay, kape. Inilalagay niya ito sa mesa. Kumakain siya ng mag-isa sa labas. Hindi niya pinipilit si Ayana na magsalita. Hindi niya sinusubukang hawakan. Ang tanging ginagawa niya ay mag-aalok ng espasyo. Sa 3 araw, habang naglalaba si Ayana sa labas gamit ang tubig mula sa balon, lumapit si Nathaniel dala ang isang maliit na kutsilyo na nakabalot sa telang kulay kayumanggi. Inilapag niya ito sa tabi niya para, "Sayo, kung kailangan mong protektahan ang sarili mo mula sa akin o kahit kanino." Nang umalis siya, tiningnan ni Ayana ang kutsilyo. Hinawakan niya ito, pinisil sa kanyang palad. At sa unang pagkakataon mula nang dinala siya rito, may luha na tumulo sa kanyang pisngi, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pagkalito. Ang lalaking ito ay hindi katulad ng iba. Kung gusto mo ang kwentong ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Ang suporta mo ay napakahalaga para i-recommend ng YouTube ang video na ito sa mas maraming taong mahilig sa period romance. Ipagpatuloy natin ang kwento ni Ayana at Nathaniel. 1 linggo na mula nang dumating si Ayana sa bahay ni Nathaniel at ang mga araw ay naging isang kakaibang ritmo ng paggalang at distansya. Ginagawa niya ang mga gawaing bahay, hindi dahil inuutusan siya, kundi dahil ayaw niyang maging pabigat. Nagluluto siya ng mga pagkaing natutuhan niya mula sa kanyang tribo at kahit hindi niya gustong aminin, napapansin niya ang paraan ng pagtingin ni Nathaniel sa pagkain, hindi lamang pagkain, kundi pagkilala. Nang sumapit ang 8 araw, dumating ang bisita. 3 lalaki na nakasakay sa kabayo, mga sheriff mula sa bayan. Tumikhim ang pinuno, isang matandang lalaki na may pilak na bituin sa dibdib. Nabalitaan naming may dalakang Apache dito, Nathaniel. Kailangan naming masiguro na ligtas ang komunidad. Ligtas siya, sagot ni Nathaniel ng kalmado. Wala siyang ginagawang masama. Ang mga mata ng sheriff ay dumiretso sa pintuan kung nasaan nakatayo si Ayana. Ang kutsilyo na binigay ni Nathaniel ay nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Hindi kami nagtitiwala sa mga Apache, lalo na sa mga anak ng mga pinuno. Mas mabuti pang isama mo siya sa military fort. Doon siya dapat. Hindi, ang sagot ni Nathaniel ay matalim. Tiyak.
Siya ay nandito sa ilalim ng aking proteksyon. At kung may magtangkang dalhin siya, kakalabanin ko. Ang tensyon ay kumalat sa hangin na parang asong nakakagat. Ang dalawang kasama ng sheriff ay hinawakan ng mga baril. Ngunit bago pa man sumilay ang karahasan, nagsalita si Ayanna mula sa pintuan sa wikang Ingles na mas malinaw ngayon. Huwag ninyong ilagay ang dugo sa lupa dahil sa akin. Kung ako ay kailangan ninyong panagutin, gawin ninyo. Ngunit ang lalaking ito ay walang ginawang masama. Ang sheriff ay napatingin sa kanya pagkatapos kay Nathaniel, pagkatapos ay tumango ng mabagal. Makinabang ka sa kanyang kabaitan, Apache. Pero ang kabaitan ay may hangganan. Nakasakay sila sa mga kabayo at umalis, ngunit ang babala ay nananatili sa hangin. Nang makaalis na sila, bumalik si Ayanna sa loob. Bakit mo ako pinagtanggol? Tanong niya. Ang boses ay may halong galit at pagkalito. Dahil tama ito, sagot ni Nathaniel, hindi man lang tumingin. At dahil sa mundong ito, napakadalang ng tama. Lumipas ang isa pang linggo. At unti-unti, nagsimulang magsalita si Ayanna, hindi marami, ngunit sapat. Kinukwentuhan niya si Nathaniel tungkol sa kanyang tribu, sa kanyang ama na isang dakilang pinuno, sa giyera na lumamon sa kanyang bayan, tungkol sa araw na nahuli siya habang naglalakad mag-isa upang maghanap ng tubig, tungkol sa pakiramdam na mawalan ng kalayaan. At isang gabi, habang nakaupo sila sa labas sa ilalim ng mga bituin, si Nathaniel naman ang nagsalita. Sinabi niya kay Ayanna tungkol sa kanyang nakaraan, tungkol sa kanyang yumaong asawa na namatay sa sakit 3 taon na ang nakalilipas, tungkol sa dahilan kung bakit umalis siya sa Boston. Dahil hindi ko kayang tignan ang mga mukha ng mga taong nagsasabi na kakalimutan ko siya. Dahil sa hangganan, ang sakit ay mas totoo, mas kinikilala. Nakatingin si Ayanna sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya hindi lamang ang lalaking bumili sa kanya, kundi ang taong nawalan din ng lahat. Minsan kaming pareho, sabi niya ng tahimik, mga tao na nabuhay sa pagitan ng dalawang mundo, hindi kabilang sa kahit saan. At sa gabing iyon, sa ilalim ng malawak na kalangitan ng New Mexico, nagsimula ang isang bagay na hindi nila pinangalanan. Hindi pa. 2 linggo pagkatapos ng pagbisita ng sheriff, may dumating na mensahe. Ang military ay nag-organisa ng raid laban sa natitirang mga Apache sa mga bundok. Sinumang naiwan sa labas ng reservation ay ituturing na kaaway. At sino man ang nagtatago sa kanila ay ituturing na katuwang. Si Nathaniel ay napahinto habang binabasa ang liham. Tumingin siya kay Ayanna na naglalabas sa labas. Ang kanyang mga kilos ay payapa, halos mapagkumbaba. Alam niyang may mga taong nagmamasid sa bahay. Alam niyang ang oras ay tumatakbo. Nang gabing iyon, tawag niya sa kanya. Ayanna, kailangan natin pag-usapan ang tungkol bukas. Alam ko na, sabi niya bago pa siya makapagsalita. Maririnig ko ang mga balita sa bayan. Maririnig ko ang takot. Kailangan mong paalisin ako. Hindi, ang mabilis niyang sagot. Kailangan natin pumunta sa ligtas na lugar. May kakilala ako sa norte. Mayroon siyang lupa malayo sa military patrols. Maaari tayong tumigil siya. Nakita niya ang paggiti, mapait, puno ng kalungkutan sa mga labi ni Ayanna. Tayo, ulit niya. Wala nang tayo, Nathaniel. Ikaw ay puti, ako ay Apache. Sa mundong ito, walang lugar para sa atin. Ngunit bago siya makasagot, ang tunog ng mga kabayo ay narinig sa labuhan. Dumating sila, hindi ang sheriff, kundi ang mga bounty hunters, mga lalaking bayad upang hulihin ang mga natitirang Apache. 5 lalaki, armado, mapanganib. Ang pinuno, isang maitim na lalaki na may peklat sa mukha, ay bumaba mula sa kabayo. Nabalitaan naming may tinatago kang Apache dito, Cross. Ilabas mo siya. May premyo sa ulo niya. Walang Apache dito, sagot ni Nathaniel. Ang kamay ay unti-unting gumagalaw tungo sa rifle na nakatago sa likod ng pinto. Ang lalaki ay tumawa. Sinungaling ka. Nakita ng isang tao ang dalaga. Itim na buhok, Apache looks.
ilabas mo siya o papasok kami. Sa loob, si Ayanna ay hawak ang kutsilyo. Narinig niya ang lahat. Alam niya ang susunod. Lumabas siya mula sa pintuan. Ang mga kamay ay nakatuwid. Walang takot sa mga mata. Nandito ako. Ang mga mata ng bounty hunter ay nagniningning. Yan pala. Halika na, dali. May reward na naghihintay. Ngunit bago pa niya mahawakan si Ayanna, tumayo si Nathaniel sa pagitan nila. Ang rifle ay nakatutok. Hindi mo siya mahawakan. Ang bounty hunter ay ngumisi. Handa ka bang mamatay para sa Apache? Para sa alipin na binili mo sa 2 piso? Hindi siya alipin. Ang tinig ni Nathaniel ay mababa, mapanganib. Siya ay kalaya. At oo, handa akong mamatay para sa kanya. Katahimikan. At pagkatapos, karahasan. Ang unang putok ay nagmula sa rifle ni Nathaniel, tumama sa balikat ng pinuno. Ang mga kasama nito ay sumugod, ngunit hindi sila naghanda para sa kutsilyo ni Ayanna. Mabilis, tumpak, pumatay. Ang isa ay bumagsak na may sugat sa leeg. Ang isa pa ay tinama ni Nathaniel sa dibdib. Ngunit ang ikatlong lalaki ay nakakuha ng pagkakataon. Ang bala ay tumagos sa braso ni Nathaniel. Bumagsak siya at sa sandaling iyon, si Ayanna ay sumigaw. Isang tunog na puno ng galit at takot. Tumalon siya sa taong may hawak na baril. Walang takot, puro instinct. Nang matapos ang lahat, 5 katawan ang nakahiga sa lupa. 2 ay patay. 3 ay sugatan, tumatakbo patungo sa madilim, at si Nathaniel ang kanyang braso ay umaagos ng dugo, ay nakaupo sa lupa, humihingal. Lumapit si Ayanna, ang mga kamay ay nanginginig. Pinagsisihan niya ang araw na binili mo ako, sabi niya, ang boses ay basag. Tumingin siya sa kanya kahit sa sakit. Hindi, bulong niya. Ang araw na iyon ang nag-save sa ating dalawa. Sabihin sa comments, sa tingin mo ba siya ay dapat magtiwala sa kanya o may mga lihim pa na maaaring sirain ang lahat? Gabi na nang dalhin ni Ayanna si Nathaniel sa loob. Hinubad niya ang kanyang damit upang gawing bandage ang sugat. Ang kanyang mga daliri ay eksperto, natutunan mula sa mga manggagamot ng kanyang tribo. Hinihintay niya ang dugo na tumigil, hinahaplos ang sugat gamit ang mga halamang nakatagong sa kanyang bag. Tahimik siya habang gumagawa, ngunit ang tensyon sa kanyang mga balikat ay nagsasalita ng lahat. Nang matapos siya, umupo siya sa sahig, ang likod sa pader. Hindi mo dapat ginawa yon, sabi niya ng mahina. Hindi ako karapat-dapat. Tumingin siya sa kanya, ang mga mata ay pagod, ngunit tiyak. Ikaw ay karapat-dapat sa higit pa kaysa alam mo, katahimikan. At pagkatapos, unti-unti, si Ayanna ay nagsalita tungkol sa takot na nararamdaman niya mula nang mahuli siya. Tungkol sa galit na kumakain sa kanya tuwing nakikita niya ang mga puting mukha. Tungkol sa pagkabalisa na baka hindi na niya makita ang kanyang tribu. Ngunit tungkol din sa pagkabalisa na iba na sa loob ng mga linggo sa bahay ni Nathaniel, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman mula nang mawala ang kanyang kalayaan. Seguridad, respeto, at isang bagay na mas mapanganib, pagmamahal. Takot ako, amin niya sa wakas. Takot akong maramdaman ko ito para sa iyo. Tumingin si Nathaniel sa kanya at sa gabing iyon, sa liwanag ng isang kandila, unti-unti siyang lumapat. Hinawakan niya ang kanyang mukha, ang mga daliri ay marahan. Ako rin, bulong niya, ngunit mas takot ako sa mundo na wala ka. At doon, sa maliliit na bahay na adobe, sa gitna ng hangganan, sa pagitan ng 2 taong galing sa magkaibang mundo, ang kanilang mga labi ay nagtagpo, mainit, desperado, totoo. Ngunit sa labas, sa dilim, ang mga mata ay nanunood. Ang ulan ay nagsimulang bumagsak sa bubong nang sumapit ang madaling araw, bawat patak ay tumutunog na parang hula. Mula sa Eastern Trail, ang mga mangangabayo na may hawak na bandila ng militar ay pumasok sa lupa. Pinapanood ni Ayanna sila mula sa bintana, ang kamay ay humihigpit sa brooch na ibinigay ni Nathaniel. Hindi na siya ang babaeng dumating ng mga linggo na ang nakalilipas, takot
at nag-iisa. Ngayon, alam niya na ang bawat pagpili ay may presyo at ang presyo ay handang hingin.